Si Donald Trump, tila dahil sa kawalan ng magawa, ay nagbantang kakanselahin ang pagbisita niya sa Beijing sa katapusan ng buwang ito. Kung hindi makikidigma ang China laban sa Iran at hindi magpapadala na kanilang mga barkong pandigma sa Strait of Hormuz para sa isang pinagsamang operasyong militar kasama ang mga Amerikano. Inihayag ni Donald Trump na balak niyang i-anunsyo ngayong linggo ang pagbuo ng koalisyon ng mga bansa na sasakop sa pamamagitan ng puwersang militar sa estratehikong isla ng langis ng Iran na Karg. Pero ang mahalaga rito, karamihan ng langis ng Iran ay dumadaan sa islang ito papuntang China. Bukod pa rito, mas mahalaga kay Donald Trump ang pagbisita niya sa Beijing kaysa sa China mismo. Kaya naman, naghihintay lang ang China sa ngayon. At gaya ng madalas ipagyabang ni Donald Trump na ang Estados Unidos ng Amerika ay may napakalaking reserba ng langis at ang pagharang sa Strait of Hormuz ay wala lang sa kanila. Kaya para sa China, mas maliit pa itong problema dahil ang Beijing ay nag-imbak ng langis na sapat para sa 6 na buwan kahit tuluyang matigil ang supply. Pero hindi naman tuluyang natitigil ang supply. Una, tuloy pa rin ang bentahan ng Iran at si Trump ay nagbigay ng malaking pabor sa agrikultura. Hindi lang sa Iran, kundi pati sa China, ang langis na hindi nila nakukuha mula sa Iran ay kinukuha naman nila mula sa Rusya. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't sama-sama nating pag-usapan ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalatala ng mga balitang mainit sa oras na dumating ang mga ito. Kamakailan, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump na nakikipag-usap ang Amerika sa ibang bansa tungkol sa pagpapatrolya sa Strait of Hormuz. Sinabi niya ito habang nakikipag-usap sa mga mamamahayag sa loob ng presidential plane na Air Force One. At doon din niya sinabi na ang China ang dapat unang sumali sa kanyang laban kontra Iran dahil ito ay kailangan mismo ng China. Aniya, ang mga Chino ang pinaka-interesado, ngunit hindi pa sumasali sa digmaan sa di malinaw na dahilan. Narito ang isang sipi. Kung titingnan mo ang mga sinabi ko noon, tinanong ko kung bakit natin binabantayan ang Hormuz Strait gayong mas kailangan nito ng China at ng maraming ibang bansa. Bakit hindi nila ginagawa yon? Sa tingin ko, mahina ang pamumuno ang dahilan. Dito rin dapat tumulong ang ibang bansa. Tinanong na mamamahayag kung ilang bansa talaga ang kasali rito at ano ang koalisyong ito. Sumagot si Trump na sa 7 bansa pero hindi niya sinabi kung alin ang mga ito. May isa pa siyang binanggit. Tandaan ninyo, hindi natin ito kailangan, pati na rin ng mga bansang iyon. Sa maraming taon, naging nakasanayan na ito. Ginagawa natin ito at ginagawa natin ng maayos. Ipapaliwanag ko ang ibig sabihin ni Trump dito. Sabi niya, ang Estados Unidos ng Amerika ang laging nagbibigay ng seguridad sa gitnang silangan habang ang iba ay nakikinabang lang. Sabi niya, hindi naman ito kailangan ng mga Amerikano. Bakit pa tayo sumali? Mas mainam daw na Chino, Europeo at iba pang Asyano na lang ang humawak sa seguridad sa gitnang silangan. Paalala, mahalaga ang kipot ng Hormuz sa pandaigdigang ekonomiya dahil dito dumadaan ang nasa 20% ng supply ng langis. Matapos atakihin ng US at Israel ang teritoryo nila, hinarang ng Iran ang pagdaan sa kipot. Dahil dito, tumaas ang presyo ng langis hanggang $100 at $6 kada bariles na mga 45% na mas mataas kumpara bago nagsimula ang labanan. At sa gitna nito, sa gitna ng pagtanggi ng mga Europeo na tulungan si Donald Trump, nabanggit ko ito sa nakaraang episode kaya balikan ninyo at panuorin. Sa gitna nito, nagbanta ang presidente ng Estados Unidos na ipagpapaliban niya ang kanyang pagpupulong kay Xi Jinping na nakatakda sa katapusan ng Marso kung hindi tutulong ang China sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. At alam ninyo, ito na yata ang pinakakatawa-tawang banta na narinig ko nitong mga nakaraang araw. Pasensya na, pero dito talagang mapapaling ka na lang at masasabi mong, ewan ko kung paano ko ito kukomentuhan. Kasi nasa interes ng Beijing ngayon na wala munang gawin at basta panuorin lang ang mga pagsusumikap ni Donald Trump. Hindi lang nagdulot ng krisis sa ekonomiya, kundi pinakaapektado pa ang gitnang silangan at kanluran. Pero hindi ang China. At sinusubukan pa niyang sirain mula sa loob ang alyansang NATO na siyang pangunahing geopolitical na kalaban ng China.
Nagbabanta si Trump na pabagsakin ng NATO kapag hindi tumulong o sumali sa digmaan ng mga bansang Europeo sa panig ng Estados Unidos. Sinabi ng mga Europeo, lalo na ang Pransya, Alemanya at Britanya kay Trump na hindi sila magpapadala ng barkong pandigma. Anila, hindi naman silang nagsimula ng digmaan. Kaya lumilitaw ang tanong, bakit kailangan na yung kumilos ang China? Mas mainam para sa kanya na hayaan si Donald Trump tuparin ng banta at bugin ang NATO. Malaki ang reserbang lakas ng China dito. Maaring sabihin mo, Alexi Pechi, na apektado rin ang China sa pagharang sa Strait of Hormuz dahil di sila makakakuha ng langis mula Iran. Pero una sa lahat, patuloy pa rin nakakakuha ng langis ang China mula sa Iran dahil naipapalabas pa rin ng Iran ang ilan sa kanilang langis sa merkado. Pangalawa, nitong huling 6 na buwan, aktibong nag-iimbak ng langis ang China sa kanilang mga imbakan, binibili nila ang sobrang langis mula sa buong merkado. At sa ganitong paraan, nakabuo ang China ng sarili nilang estratehikong reserba na sasapat ng 6 na buwan kung sakaling tuluyang maputol ang pag-angkat ng langis sa bansa. Pangatlo, iniligtas ni Trump ang China dahil siya ang nagalis ng sanksyon sa langis ng Rusya, kaya nabigyan si Xi Jinping ng tsansang bumili ng langis mula Rusya kaysa Iran. Si Xi Jinping ay nasa pinakamainam na posisyon ngayon. Pupunta siya kay Xi Jinping sa Beijing, bahala na siya. Alam ni Xi Jinping na kapag nagbanta si Donald Trump, kailangan lang niyang hintayin na magreklamo ang mga Amerikanong magsasaka dahil wala na silang mapagbentahan ng ani. Halimbawa, yung parehong soya na binebenta nila sa China. Kailangan lang maghintay hanggang magsimulang magreklamo ang mga Amerikanong botante tungkol sa pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pa. Walang dahilan si Xi Jinping na mabahala. Tungkol sa banta ni Donald Trump na hindi siya dadalo sa pagpupulong, sasabihin lang ni Xi Jinping, bahala ka, huwag kang pumunta, Diyos ko. Sa huli, pupunta ka rin naman, at si Trump din ang nagdala sa sarili niya sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, nagkukunyaring ayos lang ang White House. Nagtatrabaho si Pangulong Donald Trump ng US sa pagbuo ng koalisyon ng mga bansa para buksan ang Strait of Hormuz na hinarangan ng Iran ayon sa Axios. Sabi ng mga opisyal ng Amerika, pinag-iisipan din ni Donald Trump na sakupin ang mahalagang imbakan ng langis ng Iran sa isla ng Karg, kung mananatiling naiipit ang mga tanker sa Persian Gulf. Mahalagang tandaan na habang may blockade at hindi lumalabas ang langis sa Persian Gulf, hindi matatapos ni Donald Trump ang digmaan kahit gustuhin niya. Sa huli, sina Donald Trump at mga opisyal ng administrasyon ay nag-usap sa telepono noong 14 hanggang 15 ng Marso at nagtrabaho sa pagbuo ng multinasyonal na koalisyon. Noong Marso 14, tinalakay ni Donald Trump ang mga pagsisikap na ito kay punong ministro ng Britanya na si Keir Starmer kahit dati niya itong ininsulto na mag-alok ng tulong. Paalala, kamakailan sinabi ni Donald Trump na huli na para tulungan ang dakilang Amerika. Hindi si Churchill si Starmer, kaya huwag niyang angkinin ang tagumpay ng Amerika laban sa Iran. Pero wala pang bansa na hayagang tumanggap ng anumang obligasyon. Ayon sa White House, ang pangunahing layunin na yon ay makamit kahit papaano ang pampulitikang pagkakasundo. Halimbawa, para lang masiguro na tulad ng Belarus. Sinabi ng mga Briton o Aleman na pumapayag sila sa koalisyon sa teorya. Aminado ang White House na gusto nilang makuha kahit ganitong pagsang-ayon. Sabi nila, pwede raw pag-usapan na lang sa susunod kung sino, ano at kailan magpapadala. Ang mga bansang papayag sa koalisyon, ayon sa pahayag ng White House, ay aalukin na magbigay ng mga barkong pandigma, kagamitan para sa command at control, mga drone at iba pang kagamitang militar. Sinabi ni Trump na kumpleto na sila at hindi na kailangan ng tulong. Bakit pa niya kailangan ng mga barko mula Europa, command equipment, drone at iba pa? Sinabi niya na hindi niya kailangan ang mga drone mula Ukraine. Bakit pa siya humihingi? Hindi ko gets ang lohikang yan. Alam kong nanonood ang mga Donald Trump supporters ng episodes ko. May ilang matitinding tagahanga ni Trump na lagi nagkokomento na parang sinasamba siya. Kaya magkomento kayo, nasaan ang lohika dito? Si Trump, ilang araw lang nakalipas, sinabi ni Trump na tinalo na niya ang Iran. Yan ang una. Sinabi niya na sa mga Amerikano na ang lahat pinakamodernong armas at hindi kailangan ng tulong. Bakit niya ito kailangan na yon? Gusto ni Trump na i-anunsyo ang koalisyon na yung linggo, pero ulitin ko, wala pang sumasang-ayon. Iginigit ng presidente ng Estados Unidos na akuin ng China ang obligasyong sumali sa koalisyong ito.
At ginawa niya ito bago pumunta si Trump sa Beijing para sa summit kay Xi Jinping. Kung hindi pumayag ang Sina, hindi pupunta si Trump sa Beijing. Nagbabala rin siya sa mga kaalyado sa NATO. Kung walang sagot o negatibo ang sagot, sa tingin ko, masama ito para sa kinabukasan ng NATO. Kasabay nito, tuloy ang pambobomba ng Estados Unidos sa Iran, partikular sa baybayin ng Persian Gulf at isla ng Karg. Isa itong estratehikong terminal, mga higit kumulang 25 kilometro mula sa baybayin ng Iran. Noong Marso 13, sinabi ni Trump na ipabomba ang mga pasilidad militar sa islang ito, pero huwag galawin ang mga pasilidad ng langis. Noong Sabado, sinabi ni Trump, nakikinig ako at naisip ko, ito ba talaga ang Pangulo ng Estados Unidos? Kaya noong Sabado, sinabi ni Trump, CP. Maaaring maglunsad ng mga pag-atake ang Estados Unidos ng ilang beses pa para lang sa katuwaan. Ayon sa Axios, isang opisyal, naakit si Trump sa ideya ng pagsakop sa isla ng Karg dahil ito ay magdudulot ito ng ekonomikong knockout sa rehimen at mawawala ng pondo ang Tehran. Ngunit mangangailangan ito ng presensya ng tropa sa lugar. Maaaring magdulot ito ng ganting atake ng Iran sa mga pasilidad ng langis at pipeline sa mga bansa sa Persian Gulf, lalo na sa Saudi Arabia. Kaya ngayon, kailangan ni Trump ng tulong mula sa mga taong dati niyang inaalipusta at ininsulto. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, i-click ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Lubos akong magpapasalamat sa suporta ninyo gaya ng donasyon, paid subscription o sponsorship sa YouTube. Lahat ng mga link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.